Gusto kong lumabas. Kagabi, naglagay ako ng tasa ng mainit na tubig. Kinabukasan, lumamig na ito. May pumalit sa mainit kong tubig. Ikaw ba yon? Tingnan mo ako at magsabi ng totoo. Hindi ko alam, Yuje. Nars, gusto ko ng platong spaghetti. Halos sa konkretong number 36. Pampatulog yan. Loko-loko. Tawagin mo ang direktor mo. May pumalit sa mainit kong tubig. Nasawa na ba kayong dalawa? Tara na. Tatawagin mo ba ang direktor mo? Kung hindi, ipapakita ko na ang kakayahan ko. Binibining siyang, ang presidente. Ang sumasayaw ay ang binatang Panginoon. Mukhang walang silbi. Binibining siyang, ito ang asawa mo, Lee Jianyu, ang panganay kong anak. Kasundo ang pagsasama. Sakripisyo lang ang pag-aasawa ko. Ayoko maniwala na pakakasalan ko ang isang loko-loko. Ang anak kong ito, may magaganda siyang katangian. Tingnan mo siya. Buong-buo ang mga paat ka. Nasiyahan ka na ba, binibining siyang? Bakit mo ako tinatawag na binibining? Itay, ako na ngayon ang manugang mo. May nararamdaman ako sa anak mo. Nagkapagtinginan agad ta. Mabuti naman, pasaway ka. Bumaba ka rito. Hoy, kapatid, pumunta ka para sa akin. Nandito ka na rin naman. Bakit may dala kang regalo? Ah, ito. Ako ang iyong M. Ito ang asawa mo, Xiang Yinyi. Pakakasalan mo siya sa tamang araw. Sige, bayaw. Pwede na ba akong umuwi? Bumalik ka. Bukas 3 taon ng pagpanaw ng ina mo. 3 taon ka nang nawawala sa sarili. Naalala mo ba? Siyempre naalala ko. Ang pagpapakasal sa babaeng ito, magkakaroon ng legal na katayuan si inay. Magiging tunay na asawa siya. E buntis pa naman siya. Hindi maganda yan. Chomjing, huwag kang malito. Hindi naman tayo magkadugo. Pababayaan mo bang mana ni Lee Jianyu ang negosyo? Alisin na natin ang babaeng ito, para maitaguyod nating magkapatid ang ating karapatan. At magtagumpay sa buhay, pagkatapos. Patayin. Ina, kapatid, sino ang gumawa nito? Ako ang gumawa. Patay na ang amo at ale, pati ang dalagita. Nabaliw na ang binatang amo, hinahanap na nila ang pumatay. Nakalimutan ko talaga. Bukas ang salo-salo ng pamilya. Magbihis ka ng maayos. May iba pa akong aasikasuhin. Dapat mas mag-usap kayong mga kabataan. Ingat ka, bayaw. Dalawin mo ako ng madalas. Ako si Lee Jianyu. Hindi ako baliw. Gusto mo ng spaghetti? Halos sa konkretong numero 36. Huwag kang makipag-usap ng pabara. Pamilya lang ang pinag-ugnay sa atin. Pwedeng gawin ng lahat ang gusto nila. Pangat, hindi ako magkakaanak sa iyo. Takot ako magkaroon ng baliw na anak. Kung walang anak, edi wala. Malamig na ang konkreto. Baliw, huwag mo akong ipahiya sa pulong bukas. Dalawin mo ako kapag may oras ka. Gino, hanggang kailan ka magpapangga? Ah, nakalimutan mo na ang paghihiganti. Sa loob ng 3 taon, mga kapatid ko, 20 beses nang pinagtangkaan ako. Hindi ko ito malilimutan. Kahit saglit, nasaan ang puting kabayong brigada? Tatlong taon akong nagtiis. Ito'y pagtatanggol sa sarili, hindi pagyabang ng kakayahan, kundi pagpapakita ng mga nawala sa akin. Kukunin ko ulit ang lahat. Pumila. Katapatan. Maningil ka ng utang.
taong ito. Ito ang panganay na anak. Di ba dapat nasa mental hospital ang panganay? Totoo nga, siya ang panganay. Sabihin natin agad sa pangalawa at pangatlo. Ang daming tao rito. Hoy, halika rito. Bakit ang pangit mo? Mas gwapo pa aso kong si Little White. Baliw, kumpanya ito. Magpakabaliw ka sa ibang lugar. Oras na maligo, tumingin ka sa salamin. Tingnan mo ang kwelyo sa leg mo, para malaman mo kung kanino ka aso. Nagsasabi ng kalokohan. Ano ba talaga ang gusto mo? Maganda naman dito sa mental hospital. Nasaan ang kama ko? Workstation ang ibig mong sabihin? Isa kang tanggang baliw. Anong workstation? Pwede kayo sa lobby. May sarili akong kwarto sa mental hospital. Bigyan mo ako ng pribadong opisina. Para lang sa mga direktor yan. Karapat-dapat ka ba? Hindi ako karapat-dapat. Umalis ka na agad. Pag hindi, papalayasin kita. Di mo tutuparin ang hiling ko. Mahirap gawin yan. Mahirap. Eddie Hua. Gibain ang lugar na ito na parang mental hospital. Baliw. Alam mo ba? Naiisip mo ba ang malaking perwisyo sa kumpanya? Dapat humingi ka agad ng tawad sa akin. Zheng Zhe, mukhang ang supervisor natin. Gustong tikman ang C-Pop Rocks. Pakainin siya. Tutang iyan. May sarili na ba akong opisina ngayon? Papagawa ko sa admin. Na pala, anong ginagawa mo dyan? Magpatuloy ka sa pagsayaw at paggiba. Tama na yan. Li Zhengyu, itinuturing mo bang tahanan mo ang kumpanya? Hindi ba tahanan ko ang kumpanya? Nars, ikaw ang magsabi, liba ang apelyido ko o hindi? Boss, ikaw ang panganay ng Angkanli. Ang kumpanyang ito, pagmamay-ari ng Angkanli. Ay, sa akin pala talaga ang kumpanya. Pero mas gusto ko sa mental hospital. Mas maraming kawili-wiling tao doon. Li Zhengyu, kakalabas mo lang sa ospital. Hindi pa nagkikita ang mga matatanda natin. Ganito ka ba lagi? Anong gusto mong gawin? May 1 bilyong yuan na kontrata ang ating mga angkan. Huwag mong putulin ang pinagkukunan ko. Makabibili ng 100 mental hospital ang 1 bilyon. Masisiyahan ka nga naman. Mabibigay ko lahat ng gusto mo. Sa linggong ito, huwag kang gumawa ng eskandalo. Gusto kong matulog kasama ng babae. Matulog kasama ng 3 taon akong nakakulong sa mental hospital. Parang ilog na sasabog sa da. Gusto mong panagutan ng resulta. Loko ka, tatawagin kitang pukpok. Ikaw lang ang gusto ko. Pero nasa kumpanya tayo. Pero inaprubahan ko ang pribadong opisina. Anong karapatan mo? Kahit baliw ako, asawa mo pa rin ako. At, 1 beses para sa 0 bilyong yuan. Pumunta ka sa opisina at maghintay. Nangako ka sa akin. 1 beses lang, walang kalokohan ngayong linggo, magpakasal tayo. Ang salita ng baliw ay ginto. Bossing, bakit binibigyan mo pa ng pansin ang babae niya? Nandito siya para sa arranged marriage. Magiging kakampi natin ang mga negosyante. Tutulong din ang angkan siyang pagkatapos kong sanayin siya. Boss, ganito na lang, isama mo na rin ako. 6 na taon na kitang kasama, ni hindi tayo nagkamay. Masyadong mababa ang angkan mo. Sinabi ko na ito dati, ang halaga mo sa akin, katapatan at dedikasyon lang. Hindi ka pa karapat-dapat sa kama ko. Gusto ko ang pagiging brutal mo, bossing. Opo, bossing. Pero hindi ako susuko.
Pag-usapan natin ang negosyo. Ang unang hakbang sa pag-agaw ng kapangyarihan. Hihingi ako ng departamento sa matanda. Pero ang pinakamahalaga sa mga negosyante, kailangan nating magtayo ng sariling negosyo. Ipakita natin ang kakayahan natin sa matanda. Sa ganito, pagdating sa tagapagmana, mabuti ang pag-iisip niya. Anong negosyo ang ating papasukin? Real estate. Sa 3 taong ito, nakilala ko lahat ng makapangyarihan sa Han City. Ihatid ang mga liham sa mga chairman. Sabihin mo sa kanila, bumalik na ako. Opo, sa bukas na handaan ng pamilya, pagbubutihan ko ang 2 kapatid ko. Ningwan, narinig ko. Bumabalik na ang baliw. Tama. Nagwala ang siraulo sa opisina kahapon. Nagpagawa pa siya ng sariling tanggapan. Ano kaya ang iniisip ng matandang iyon? Pinipilit niyang ipakasal sa mga ngalakal ang siraulo. Nakakapit pa rin sa hungkag na pag-asa ang tatay natin. Akala niya magiging normal pa ulit ang siraulo. At, 3 taon na ang nakalipas. Hinahanap pa rin niya ang katotohanan noon. Hindi niya alam. Ang mga tauhan noon ay matagal nating nabayaran na. Putang inang matanda. Ang babaeng iyon, 3 taon ng patay. Ayaw pa rin kilalanin ng tama ang nanay natin kung ayaw niyang ibigay. Samantalahin na lang natin ang pagkakataong ito. Ikaw. Kailan tayo nagkaroon ng 2 mapagbalat kayong lobo sa pamilya? Hoy, may tao. Paalisin niyo ang 2 walang utang na loob na ito. Binata, yun po ang pangalawa at pangatlong mga binata. Inatasan ako ng Pangulo na ipaalala sa inyo na makinig kayo sa inyong asawa sa piging. Huwag Kang magpakagago. Nangako ka sa akin. Walang kalokohan ngayong mahalaga ang piging mamayang gabi, kaya tumigil ka na. CJ, ibibigay ko sa iyo ang pabor na ito. Hahanapin ko si Zengzai para kumain ng Pop Rocks. Papuntahin mo dito ang 4 na lalaking iyon. para batiin ang Panginoon. Iulat ang inyong mga resulta. Ayon sa Panginoon, ang Gene Group, nasakop na namin kalahati ng mga entertainment venue sa Han City. Walang duda na kami ang hari ng underground forces dito. Ang kredito ng pamilyang Lee ay nasa akin na ngayon. Ayon sa inyong tagubilin, nakuha na ng Kong Real Estate ang 80% ng mga construction order sa Han City. Ang mga bagong negosyo ng pamilyang Lee, kinontrata rin ng aking construction team. Sa tulong ninyo, naging top family na ang pamilyang Pei dito. Susunod, tatakbo ako bilang alkalde ng Han City. Panginoon, ang security group sa ilalim ng aking pangalan. Ang nangungunang security firm na ngayon dito. Magaling, noong nakaraan, ang mga task na ipinagkaloob sa inyo ni Zengzai, kumusta ang takbo? Naisagawa na ayon sa inyong utos. Lee Zengyu, saan ka napunta? Gusto tayong makita ni... Sandalit lang ako lalabas. Maaari na kayong umalis. Opo. Zhengyu, Manugang, nandito na kayo. Kumusta ang samahan ninyong dalawa? Nasisiyahan ako. Hindi kita Manugang, kumusta ang pagtutulungan ninyong dalawa? Nasisiyahan rin po ako, Itay. Mabuti. Hoy, tatay, ngayong bumalik na, hindi ba dapat bigyan ako ng benepisyo ng kumpanya? Ito ba ang itinuro mo sa kanya? Hindi po. Walang nagturo sa akin. Bakit mo nasabi yan? Pamilyar na kasalito, di ba? Kaya dapat bigyan ako ng pamilya ng benepisyo. Kung hindi, puputulin ko na ang kasunduan. Mas mabuti pang bumalik na lang ako sa ospital sa pag-isip. Kaya pala ikaw ang anak ko. Kahit mga siraulo marunong lumaban. Sige, sabihin mo, anong benepisyo ang gusto mo? Gusto kong maging vice-presidente. Kailangan mo ring ibigay sa akin ang kumpanya. Investment, construction, at transportation. Lahat ng 3 departamento ang gusto ko. Nababaliw ka na ba? Ang 3 departamentong iyon ang puso ng Lee Group. Ang pinakamahalagang mga sektor. Imposible pumayag dyan. Ngayon ay naniniwala na ako. Hindi siya ang nagturo sa'yo. Gusto mo ba talaga ito? Hindi usapin kung ibibigay mo o hindi. Zhengyu. Siraulo ka ba talaga o nagpapanggap lang? Hindi ko maipapakita ang aking mga baraha. Ilang mga killer ang gustong pumatay sa akin. Kailangan kong magkunwari hanggang sa araw na mabunot ko kayong lahat. Kaya, ibibigay mo ba o hindi? Gusto kong bumalik at kumain ng Pop Rocks kasama si Zengzai. Siraulo pa rin. Sana bumalik ang Zhengyu ng 3 taon na ang nakalilipas. Siya ang gusto ko. Ang tagapagmana. Sumasang-ayon ka? May karapatan ka. Humiling ng benepisyo sa pamilya.
Pero wala kang karapatang humiling ng ganito karami. Magkano ang ibibigay mo sa akin? Ikaw ang dapat magdesisyon yan. Pag-isipang mabuti bago magsalita. Tandaan mo, isang pagkakataon lang ang meron ka. Halos wala ng oras. Puntahan mo muna ang handaan. Putang inang siraulo na yon. Kahit binugbog noon, nabuhay pa rin siya. Chomjing, hinaan mo ang boses mo. Anong ibig mong sabihin na hinaan ang boses? Yung matandang yon, gusto pa siyang ibalik sa angkan ng mga Lee. Kung ganoon, ipapadala ko na lang yung dalawa, para salubungin yung babae. Tama na, tigilan na natin to. Narito na sila. Butler, ilang bisita na ang dumating? Pangulo, wala pa sina Pangulong Jin at Pangulong Ko. Kulang pa sina taga-Pangulong Jin at Ko. Sila ang pinakamahalagang panauhin ngayong araw. Mga pangunahing personalidad sa pagtitipon. Dahil hindi pa sila dumarating, maghintay muna tayo ng konti. Opo. Li Zhengyu, saan ka pupunta? Baliw ka talaga. Pangahas ka sa ganitong sitwasyon. Jai Zhengyu. Zhengyu, ibaba mo yan. Wala kang pag-asa, parang putik na hindi kumakapit, pero baka mas mabuti pa ito. Li Zhengyu, ipinangako mong hindi ka gagawa ng iskandal. Gumawa ng cake, gumawa ng cake. Ama, desisyon ko na ito. Ang investment department ng Lee Group ang gusto ko. May kakaiba sa pagsasalita ni Li Zhengyu. Mukhang baliw pero may pagkalisto. Ang panganay na Lee ay tunay na baliw. Imbestahan ng kanyang kahibangan gamit ang departamento. Nababaliw ka na. Bakit hindi mo bigyan ng asawa ko? Hindi ito ang tamang panahon, Zhengyu. Pag-isipan mong mabuti ito. Isang pagkakataon lang ito. Naplano ko na lahat. Ang investment department ng Lee Group ang gusto ko. Sige, kukunin ko na ang investment department. Hindi pwede, Ama. Tutol ako. Ama, hindi niyo pwedeng gawin to. Nababaliw na ba si Pangulong Lee? Pumapayag siya talaga. Ang kahilingan ng baliw. Ang kapal ng mukha. Tingnan niyo ang gustong pag-invest ng baliw. Hindi ako sang-ayon. Ama, tingnan nyo, hindi lang kami magkapatid ang tutol. Mismo mga kasosyo ng Lee ay tutol din. Kung pipilitin mo ang gusto mo, hindi ka namin mapipigilan. Pero gusto ko ng pagkakataon. Anong uri ng pagkakataon? Patas na laban sa aking kapatid. Tig 10 milyong yuan bawat isa, bago magsara ang merkado. Tingnan natin sino mas kikita. Ang mas malaking kita. Siya ang karapat-dapat magpamahala sa departamento. Zhengyu, ano masasabi mo sa panukala ng kapatid mo? Siyempre, sang-ayon ako. Pag nanalo ako, kukuha ako ng Pop Rocks. Mukhang maganda. Maghahanda ng computer ang Butler para sa kanila. Tig 10 milyon ng laman. Laban na nating leave. Young Master, pakiusap. Pangalawang Young Master, pakiusap. Talagang baliw ka. Bakit ka pumayag sa kanya? Saan ka matututong mag-stocks? Hayaan mo, ako na bahala. Isipin mo anong stocks ang kikita. Li Zhengyu, baliw ka. Makahamon ka sa stock trading. Ako ang hari ng stocks. Mingwon, nakatala ng mga dekalidad na stocks ng Lee. Bilhin na natin agad. Tingnan ko anong bibilhin. Zhengyu, ano ba ginagawa mo? Wiley Technology ang target kong stock. Ito ang unahing bilhin. May 5% profit ito bago magsara. Dapat maingat sa pagbili ng stocks. Ang mga to ay green light tumaas. Bilhin lahat. Lahat ito ay Sunset Industries. Pwede kang mag-withdraw anytime. Mali ka siguro. Narinig mo ba? Kapag hindi ka bumili ngayon, mawawala. Bumili ka agad ng 10 milyon. Bilis, bilis, bilis. Talagang baliw. Hindi to ang matalinong Zhengyu na kilala ko. Hindi ko dapat inasahan. Mingwon, tingnan mo. Binili ng tanga ang mga Sunset stocks. Tiyak na tayo ang mananalo. Nakapasok na ang pangunahing puwersa. Hintayin mabitag ang mga small-time investor bago tayo kumilos. Li Zhengyu, ba't ka nagbibili ng walang strategy? Nahihila mo ako sa malas mong dala. Siguradong walong buhay kang pinagkaitan ng swerte. Maniniwala pa ako sa'yo, may sayad ka talaga. Li Zhengyu, patingin ka na sa utak ko. Sige, pagkatapos kong magpa-check. Tingnan mo ang itim na sukla. Parang naghahagis ng lubad sa Cub-Eta. Hinahanap mo lang ang gulo. Hindi pre. Ba't lahat ng stocks natin naka-green, bumabagsak? Anong nangyayari? Saan napunta ang mga small-time investor ko? Saan sila nagtungo? Tumataas lahat ng stocks ng tanggang iyon. Ang sa atin ay bumabagsak. Ang pangunahing puwersa pala, nagtuloy-tuloy sa account ni Li Zhengyu. Sumusunod na rin ang mga small-time investor. 30% na ang taas. Sino ang nagmamanipula sa merkado? Nanalo tayo. Si Zhengyu pala ang nanalo.
Hindi ko tatanggapin ito mula sa aking ama. Swertihan lang ang stocks, hindi yung tunay na kakayahan. Ang pagkuha ng kontrata sa Lee Group ang tunay na sukatan. Pero talo ka na. Ama, dahil binigyan mo si Mingwan ng pagkakataon, bigyan mo rin sana ako. Nais kong makipagpaligsahan kay Lee Zhengyu upang malaman kung sino ang mas magaling sa pagkuha ng kontrata. Ang may pinakamaraming kontrata ang mananalo. Zhengyu, pantay lang ang kasanayan namin ng third brother mo sa bar. Ako ang pinakamagaling sa Hansheng sa pagkuha ng kontrata. Handa ka na ba? Zhenyu, hindi kami sang-ayon dyan. Nanalo na kami. Atin na ang investment department. Tatay. E di maglaban na tayo. Lee Zhengyu, tama na ang kalokohan. Dahil binigyan mo si Mingwan ng pagkakataon, hindi rin ako magiging hindi patas. Chongjing, bibigyan din kita ng pagkakataon. Tagapangasiwa, pumunta ka sa taas at kunin ang silya mula sa aking silid-aralan. Opo. Anong silya? Ang silyang simbolo ng pinuno ng Lee family at tagapagmana. Isang oras na limitasyon para sa inyong tatlo na makakuha ng kontrata. Ang kabuuang halaga ng kontrata ang magiging batayan. Ang may pinakamaraming kontrata ang uupo dito. Wisit, bakit wala pa tayong kontrata? Ang ganda ng silyang ito. Tigilan mo ang pagtawa, sira ulo ka. Wala tayong ni isang kontrata ngayon. Ang posisyong ito ng tagapagmana ng Lee family, malapit nang mapunta sa iba. Nauubos na ang oras, Lee Zhengyu. Kung pakikipagkoneksyon ng labanan, hindi mo ako kayang pantayan. Anong ginagawa mo? Bumaba ka na agad. Ibig sabihin nito ay sumuko ka na. Anong kapal ng mukha niya? Lee Zhengyu, hindi ito oras para sa kalokohan. Mag-isip ka na kung paano makakuha ng kontrata. Swertihan lang yang tanggang yan. Paano siya nakaupo dyan? Walang hiya ka. Mingwan, nakapirma na ako ng kontrata para sa'yo. Narito ang kontratang nagkakahalagang 100 milyong yuan. Siguradong mananalo ka ngayon. Bakit hindi ka pa bumababa, tanga? Akin ang silyang ito. Kung hindi ka bababa ngayon din, maniniwala ka bang papaluin kita? Paulit-ulit mo akong tinatawag na tanga. Pero 3 taon akong mas matanda sa'yo. Dapat tawagin mo akong kuya. Ikaw, ilan na ang napirmahan mong kontrata? Karapat-dapat ka bang gawin ito? Tigilan mo na ang kalokohan. Dapat marangal ang tunay na lalaki. Kung makikipagsapalaran, dapat matanggap ang pagkatalo. Hindi pa ba ito natatapos? Xiang Yini. Halika at masahehan mo ang aking balika. Kung mapapahiya ka, isama mo ako. Halika rito. Walang silbi. Sa bahay lang magaling. Nauubos na ang oras. Malapit na ang aking pag-akyat sa trono. Liming Juan, bakit ka nagpapatalon-talon? Narito na ang kuya mo. Kung dragon ka man, magpakabait ka. Kuya, ang nakikita ko lang ay isang siraulong mayabang. Nauubos na ang oras. Hindi mo mapapainit ang silyang ito. Wala kang ni isang kontratang napirmahan. Maghanda ka nang bumalik sa mental hospital. Bakit ka nagmamadali? May 30 segundo pa. Ano pang hinihintay ninyo? Pababain niyo siya. Nakakakahiyang bagay. Nagpirma ang Kung Group ng 100 milyong yuan na kontrata. Sabay-sabay na dumating ang 4 na hari. Imposible ito. Ngayon, ako ang magiging tagapagmana ng Grupo Lee. Mga sang-ayon, mga tutol. Ang tapang mo, bata, pero buhay pa ako. Binibining Xiang Yini. 3 araw na ang nakalipas kaming 4 ay nakipag-ugnayan. Nais naming pag-usapan ng pakikipagtulungan. Naalala nyo ba? Naalala ko na. Ang grupo Jin. Ikaw yon. Exact, isang kamag-anak ni Miss Xiang. Ang tumulong sa amin noon. Kaya naman, nais naming makipagtulungan kay Miss Xiang. Narito kami para tumano ng utang na loob. Sa 100 milyong yuan na kontrata. Ganoon kalaki ang impluensya ko. Kaya pala para sa negosyo. Kaya pala. Asal pala muning umaasa sa asawa. Nagmamalaki ka pa. Tapos na ang oras. Kami ng asawa ko ay may 400 milyong kontrata. Ikaw, ano ang meron ka? Hindi yan tama. Kompetisyon ito ng magkakapatid. Hindi kasali ang kontrata mo. Tama, usapin ito ng pamilyang Lee. Ano ang pakialam mo? Dayuhan ka. Di valid ang kontrata mo. Kompetisyon lang ito sa pamilyang Lee. Ano ang karapatan mong makisali? Exact, pamilyang Lee lang ang dapat sumali. Di valid ang ambag ng dayuhan. Walang saysay ang dayuhan. Bakit hindi kasali? Asawa ko siya. Asawa niya ako. Mag-asawa ay iisang katauhan. At,
Dilat ang mga mata mong aso at tingnan. Sino ang party sa kontrata? Ano kung si Lee Zhengyu? Nilagdaan nila yon dahil sa'yo. Kaya siya nilagdaan ng kontrata. Kung hindi, di sila. Bakit sila pipirma kay Lee Zhengyu? Exact, Ama. Di valid ang kontrata nila. Kami ang panalo. Ama, humatol ka. Ako si Xiang Yinyi, asawa ni Li Zhengyu. Di ba akin siya? May punto sina Mingwan at Chongjing. Pero hindi rin mali si Yinyi. Kung ganito ang sitwasyon, mananatiling bakante ang tagapagmana. Ang departamento ng pamumuhunan, pamamahalaan ni na Zhengyu at Yi. Ama, at sa loob ng isang buwan, kapag nagdadalang tao si Yinyi, si Zhengyu ang magiging tagapagmana. Tapos na ang usapang ito, tagapangasiwa, asikasuhin ng mga panauhin. Opo. Itapon ng dalawang basurang ito. Li Zhengyu, ano ang balak mo? Ako pa rin ang hepe ng pamumuhunan. Hindi pa tapos ang turnover. Nasa atin pa ang departamento. Bingi ka ba? Gusto mo pa bang kumain ng Pop Rocks? Putang inang Li Zhengyu, wala pang turnover order. Nagre-rebelde ka ba? Guardia. Paalisan ng mga baliw na to. Tigil na kayong lahat. Sundin ang utos ko. Pumasok kayo. Mga dokumento ng turnover. Mula ngayon, ako si Xiang Yinyi at si Li Zheng, ang mga bagong hepe ng pamumuhunan. Umalis kayong lahat. Bakit sila umalis? Hayaan silang maglaro, mag-Pop Rocks silang lahat. Pop Rocks. Ano ang ginagawa mo? Musika, simula na. Zhengyu, tigil muna sa paglala. May seryosong bagay akong dapat pag-usapan. Ano, gusto mong maramdaman ang malakas kong agos? Pwede bang maging seryoso ka naman kahit minsan? Naubos mo na ang iyong lifetime quota noong huli. Naubos mo na ang iyong lifetime quota noong huli. Ayokong maramdaman ang rumaragasang tubig. Sige, ituloy mo na ang musika at pagsayaw. CJ, tigil na sa kalokohan. Kayo na ang damahin ang inyong malakas na agos. May seryoso talaga akong dapat pag-usapan. Sige, hindi na ako makikipaglaro sa kanila. May mahalagang usapin ako sa asawa ko. Paalisin ang lahat dito. Lahat ng nasa loob, lumabas na. May mahalagang pag-uusap ang boss ko. Mingwan. Yang matandang iyon talaga. Ibinalik niya ang departamento ng pamumuhunan. Kung yang babae, ay buntis nga sa anak ng baliw na iyon. Hindi inasahan ng matanda ang mangyayari agad. Naipadala na niya ang dokumento ng paglipat. Pero may tsansa pa tayo. Basta sila ang namamahala sa pamumuhunan. At maging sanhi ng malaking lugi. Maaari tayong magpatawag ng pulong. Para tutulan ng plano ng matanda. Tama, dapat yung tabletang iyon. May problema dito. Dalhin muna kita sa ospital. May pagkakataon pa tayong pabagsakin sila. Dito mismo. Kumpanya ito, hindi ba? Bilisan mo. Hoy, sandali lang. Ayoko ng gusot na buhok mo. Hindi mo ba dapat maramdaman ang agos? Eh di bilis, may mahalaga pa akong sasabihin. Itali mo buhok mo. Ayoko ng buhok sa pagkain ko. Wala akong pangkabit ng buhok. Gamitin mo ang medyas. Disenteng dalaga ako. Medyas ang gagamitin ko pang tali. Kung hindi mo itali, magpapakamatay na ako. Li Zhengyu, pwede na bang pag-usapan ang seryosong bagay? Sige na. Kailangan ko ng kontrol sa departamento. Diyan ka na lang maglaro. Huwag kang makulit. Akin ang lahat. Huwag mong kalimutan. Ako ang dahilan ng 400 milyon na kontrata. Yan ang paraan ng tagumpay mo. Kaya ka naging hepe ng departamento. Nasa panahon pa ako pagkatapos. Bukas na natin pag-usapan. Li Zhengyu, seryosohin mo ako. Saan nagmula ang mga tao? Saan sila patungo? Li Zhengyu,
1%. Maaari kong ibigay ang departamento. Kontrol sa 1% pondo. Ginoong Chomjing, nalinis na ang tiyan mo. Hindi ko palalampasin ang mga baliw na ito. Sige, pwede na kayong umalis. Li Zhengyu, sira ulo ka. Hindi natin pwedeng palampasin ta, di ba? Syempre hindi tayo papayag. Kakontak ko lang. Sa mga tauhan natin sa departamento. Susunod, lahat ng pamumuhunan nila, ating sisirain. Hayaan muna silang magyabang. Kapag bumagsak ang pamumuhunan nila, titingnan ko kung paano aaksyonan ng matanda, para protektahan sila. May problema ang negosyo. Ang mga pamumuhunan sa ilalim ng plano mo, ay lahat bumagsak. Ano? Paano nangyari to? Ayon sa report ng negosyo, umaabot na ng 70% ang lugi, kung walang dagdag na pondo, lalo lang lalaki ang lugi. Sige, alam ko na. Umalis ka na. Opo. Impossible. Hindi pwedeng manood lang ta. Director 1. May pondo pa si Li Zhengyu. Kung kinakailangan, paglilingkuran ko ulit siya. Kailangan nating makuha ang pondong ito. Baka may pag-asa pa ang puhunan ko. Ang ugali mong ito, kung may kailangan ka sa akin. Pasensya ka na, ikaw naman, sawa na akong kumain. Asawa mo na ako. Tama ba na ganyan ang salita mo? Una, huwag mong ako'y basta-bastang kausapin. Pangalawa, kasal tayo sa kinaugalian. Pangatlo, ayaw kong magkaanak sa'yo. Paano kung mabuo tayo ng lukuluko? Diretsuhin na natin. Ang daldal mo. Nababaliw ka ba? Di pa ngayon, 10 minuto na lang, kakain na ako ng pastang may konkreto. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Baliw pa rin. Pwedeng makahiram ng pondo mo. Di magtagal, babayaran kita. Wala akong may papahiram kahit sentimo. Bakit naman? Kasi nagastos ko na. Marami akong nabiling asilom. Maraming munting baliw na alaga mo roon. Mababait pa ang mga tao roon. Huwag mong sabihin, ikaw ang kumuha ng pera. Binili mo ang half-finished building sa silangang Hanshe. Alam mo ba ang ginagawa mo? Siyempre alam ko. Namimili ako ng mga bahay. Marami na akong nabiling bahay. Grabe talaga. Sabi ko na nga ba, dapat hindi na kita inasahan pa. Sinabi na ng lungsod ng Hanshe. Sa susunod na 10 taon, walang plano sa pagpapaunlad ng silangang Hanshe. Abala ka sa pag-aanak habang. Kapag walang pondo, wala na. Tapos na ang pamumuhunan ko. Director Shang, mga proyektong inayos mo, dahil sa kakulangan ng pondo, umabot na sa 70% ang lugi natin. Sige, nakuha ko na. Kapag wala pa ring pondo, hindi na tayo makakaahon. Aabot sa 100% ang lugi. The loss rate will reach 100%. Sabi ko alam ko na. Naku naman, bakit galit na galit ang hipag ko? Sino ang may gawa nito? Director Mingwan, Director Chomjing. Huwag mo siyang papakitaan. Panloob na dokumento iyan ng departamento natin. Sabihin mo na sa kanya, sino ang susundin mo, ako o siya? Siyempre sa inyo, Mr. Mingwan. Isa kang tik-tik. Lahat may sariling interes. Masyado pang bata si Director siya. Mahal kong hipag. Matagal ko nang alam ang laman nitong dokumento. 70% na lugi sa puhunan. Hipag, tunay kang henyo sa negosyo. Sa mga dekada ng departamento ng pamumuhunan. Hipag, binuksan mo ang record. Record to para sa departamento natin. Ipinahamak mo ako. Anong ipinahamak kita? Ikaw ang pumili ng proyekto. Ikaw ang nagdesisyon. Wala kaming kinalaman dyan. Halika rito, Xiao Jia. Hipag, ano ang mangyayari? Kapag 70% na ang lugi, ano ang mangyayari? Ayon kay Mr. Mingwan, kapag malaki ang lugi, maaaring magpetisyon sa board. Ang departamento ng pamumuhunan. Natatakot ka na ba, hipag? Kung takot ka, lumuwad ka sa akin. Baka sakali. Baka pwede pa tayo mag-usap. Hindi ko papayagan ng board intervention. Li Zhengyu, anong balak mo? Zheng Zaiki yun. Tara, manghuli ng daga. Sige, daga hunting tayo. Chomjing, takbo. Zhengyu, pahintuin mo sila. Kapag nagpatuloy sila, may Walang tao rito. Daga lang hinuhuli. Zhengyu, pakiusap. Tigil na ang pambubugbog. Pakawalan mo ang dagang to. Kung makikipaglaro ka sa akin, hahayaan ko silang tumigil. Pero, Di ako na rin manghuhuli. sige na nga, makikipaglaro ako. Tama na yan. Mga baliw talaga. Mga siraulo talaga.
Director Mingwan, Director Chongjing, sobra na ang ginawa nila. Ginawa akong daga. Xiao Jia, pag-uwi natin, ipapakiusap ko sa board. Dapat parusahan ng lupon ang mga baliw na ito. Tama, kailangan parusahan sila ng lupon. Pero si Li Zhengyu ba ay baliw talaga? Bakit parang may mali? Sana ako'y nag-aalinlangan lang. Paano ka nagkakapalag na pumunta rito? Natanggal ka na sa departamento ng pamumuhunan. Bumalik ang daga. Kinatawan ako ng lupon. Hindi mo ako mahahawakan. Ano ang lupon? Makakain ba yon? Ito'y abiso para kina Li Zhengyu at Xiang Yinyi. Magtungo sa pangunahing conference hall ngayong 2 oras 30 minuto para dumalo sa pulong ng lupon. Malapit na akong bumalik sa departamento at kayong lahat ay mawawala. Makakahuli na ako ng daga. Sa pagpupulong ngayong hapon ng lupon, siguradong habulin nila ako. Kasalanan mong lahat na ginamit ang pera sa di tapos na gusali. Malaking problema talaga to. Mga kapwa miyembro ng lupon, pakitingnan ng malaking screen sa likuran ko. Ito sina Li Zhengyu at Xiang Yinyi. Pagkatapos pamahalaan ng Departamento ng Pamumuhunan, ito ang kalagayan ng return sa pamumuhunan. 78% na Luigi. Mingwan, nagkamali ka ba? Oo, 78% na Luigi. Kahit baboy ang ilagay nyo sa departamento, hindi aabot sa ganitong talaking Luigi. Kung totoo ito, ang dalawang yun ay hindi nakarapat-dapat mamahala sa departamento. Kailangan nilang managot. Mga kasapi, manatiling kalmat sa pangkaraniwang pamumuhunan. Normal ang mga Luigi, pero ang bahagi ng pondo ay di pamantayang pamumuhunan ayon sa investigasyon. Wakas na to. Alam naman siguro ng lahat na inanunsyo ng lungsod ng Han na sa loob ng 10 taon, walang development sa silangang lungsod. Ang mga inabandonang gusali Alam kong gagamitin niya to laban sa atin. Ang mga di tapos na gusali. ay walang halaga sa pamumuhunan. Ito ang napagkasundoan nating lahat. Subalit sa kanilang pamumuhunan, halos kalahati ng pondo ay ginamit sa pagbili ng di tapos na gusali. Ano, binili nila ang mga inabandonang gusali? Paano sila nagpakabaliw sa pamumuhunan? Ganitong klase ng pamumuhunan. Ang sanhi ng 78% na Luigi. Hindi ako nagulat. Pangulo, niyo mismo ang nagsabing kahit baboy. Hindi i-invest yung mga gusaling yan. Binili nyo talaga ang di tapos na gusali. Tingnan nyo ang pula. Tumataas ng todo. Hoy, tignan nyo. Zhengyu, tama na yan. Ano nang nangyayari? Imposible to, talagang imposible. May sira siguro sa programa. Nasaan ang mga tech? Kunin ang tech team. I-check ang mga error. Bumalik tayo kay Director Mingwan. Tamang-tama ang programa. Normal lang to. Kung normal ang programa. Anong nangyari sa biglaang pagtaas? Anong nangyayari? Kanina lang. Ang lungsod ng Han at Imperial First University ay nag-anunso ng bagong campus sa East City. Magtatag ng pangunahing universidad. Sumabog ang presyo ng lupa sa East City. Paano nangyari to? East City? Paano yon? Patanjin ng balita. Isa ay ang lungsod ng Han. Ang isa naman ay top university. Magtatayo ng eskwelahan sa East City ng Han. Imposible to. Peke itong balita. Peke. Maupo ka. Gagawing school district ang mga gusali. Pinakakalat kong balita yan. Talagang imposible to. Ano ba kay Li Zhengyu? Anong klaseng swerte to? Hindi ba tanga lang yon? Ikaw, sabay tayong kumain. Ayoko kumain. Tanga talaga siya. Ang pamumuhunan sa gusaling to, magkano ang kita? Batay sa paunang taya. Ang net profit sa gusaling yun ay 5,000%. Mabuti naman. Yingyi, tama ang ginawa mo. Kayong dalawa ni Zhengyu, hindi nyo ako binaygo. Itay, ginagawa lang namin ang trabaho. Mga kasama, dahil nagpulong tayo ngayon, magbotohan na tayo. Tungkol sa posisyon ng namumuhunan, itaas ang kamay. Sang-ayon, na sina Li Zhengyu at Xiang Yinyi, ang mamumuno sa departamento, itaas ang inyong kamay. Mingwan, Chongjing, ang iyong opinion ay mabuti. Pinagtibay ng walang tutol. Ipapahayag ko na ang susunod. Sina Li Zhengyu at Xiang Yinyi, opisyal na magiging bahagi ng Li Group, mga pinuno ng Departamentong Pampuhunan. Zhengyu, talagang utang ko ito sa'yo. Ang pinabayaang gusali sa silangan na walang may gustong kumuha, naging pinakasikat na, paaralan sa buong Hansit, paaralan sa buong Hansit. Ano pa ang gustong pag-investan? Kitang-kita ko na. Binigyan ka ng swerte.
pero kinulang sa duno. Para sa susunod na pamumuhunan, ikaw ang magsasabi kung saan tayo mamumuhunan. Saan mo sabihin, doon tayo. Laro tayo. Paglalaro. Kung games ang pag-uusapan, hindi ba't medyo malabo yon? Maglaro na tayo. Naku naman. Itali mo nga buhok mo. Sabi ko na nga, ayoko nang may buhok sa pagkain. Kalimutan mo na, pag-isipan natin, gantimpala sa magandang performance. Kung gantimpala naman, ako na ang bahala. Dadalaga ako mula sa respetadong pamilya. Dadalaga ako mula sa respetadong pamilya. Tama nga. Steward, iabot mo ang mga dokumento. Opo. Ngayon, pamahalaan at pangunahing universidad. Biglang nagkasundo para magtayo ng paaralan. Dahil sa Morgan Consortium, gusto nilang mag-invest sa Han City. Tatay, ang Morgan Consortium ay pandaigdigang grupo. Totoo bang mag-i-invest sila dito? Mamumuhunan? Tama. Ang delegasyon mula Morgan Consortium, Advanced Team, nakarating na sa Han City. Nakikipagdegustasyon na sa pamahalaan. Ang paaralang ito ay isa sa mga kondisyon. Trilyon na puhunan ito. Kahit maliit na bahagi man lamang, tataas ang antas ng pamilya Lee. Kaya tinipon ko kayo rito para sabihin ang makakakuha ng kontrata sa Morgan Group. Ang siyang magiging tagapagmana. Pero nangako kayo dati, kapag nagkaanak kami ni Zheng Yu, Mawawala ang kondisyong yun. Ang tagapagmana ng pamilya Lee, dapat may kakayahang gawing pinakamalakas ang angkan. Tatay, kayo po'y marunong. pero Walang pero, dito. Ang pamilyang ito, nasa akin pa rin pamamahala. sige na, Tama na. Naihayag ko na ang lahat. Maaari na kayong umalis. Ang pagdating ng Morgan Group. Hindi ko alam kung mabuti para sa Hancheng. Mabuti o masama kaya? Zheng Yu. Babalik na ako sa opisina. Ikaw, Magsasama kami ni Zenchai. Gusto ko rin kumain ng Pop Rocks. CJ, samahan kita hanapin. Sina Zenchai. Pagkatapos, uwi na. Tara na. Mingwan. Basta makukuha natin ang order ng Morgan Group. Siguradong ikaw ang magiging tagapagmana ng pamilyang Lee. Ngayon, hindi lang dapat tayo kumuha ng order sa Morgan Group, kundi pati alisin si Lee Cheng-yu. Kahit ako nga ang maging tagapagmana ng pamilyang Lee, ang matandang yon. Patuloy na magproprotekta sa baliw. Tama, anong dapat nating gawin? Si Lee Cheng-yu na baliw ay hindi banta. Pero si Xiang Yini ay dapat mawala. Pinakidnap ko na siya, o kaya, huwag na tayong magsalita ng kalokohan. Kung malaman man tayo, sa palagay mo'y ang matanda ay maghahinala sa atin? Sige, huwag kang magkusa. Hintayin mo ang plano ko. May plano na ako. Alam ko na kung paano sorpresahin ang hipag ko. Zenchai. Ang Morgan Group ay mamumuhunan sa Hancheng. Darating si Little Morgan, di ba? Boss, siya ang mangunguna sa pamumuhunang ito. Kaya sa mga advanced team ng Morgan Group, may iba pa bang tao na dapat kong itanong? Boss, mayroon ba kayong mga tagubili? Sabi ng matanda, sino mang makakuha ng order ng Morgan Group ay magiging tagapagmana ng pamilya Lee. Ang dalawa kong nakababatang kapatid ay tiyak na gagamit ng maruming taktika. Tama, magpadala ng mga tao para bantayan sila at iulat agad sa akin ang anumang pagbabago. Naiintindihan. Anong ginagawa niyo dito? Siyempre, nandito kami para magdala ng regalo para sa hipag ko.
Regalo? Walang regalo. Nagsisinungaling ka. Bugbugin ang sinungaling. Hoy baliw, itigil mo yan. 8. Ang baliw na... Huwag mong sabihin siya ang bayaw ko. Desperada ka na talaga. Desperada ka na talaga. Kahit isang baliw na katulad nito. Kaya pang patulat. Siyang Qiansong. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako. Hindi ako umalis. Mahal kong kapatid. Ang posisyon ng panganay na anak ng pamilya siya ay sa akin lang dapat. Iba na iyon. Magpapakasal ka sa isang gap. Anong laban mo sa akin? Ang kahulugan ng pag-iral ko ay ang yurakan ka. Ayoko makipagkumpetensya sa'yo. Bakit ka ba talaga nandito? Siyempre, para sa order ng Morgan Group. Ate, huwag mong isipin. Pumunta ako sa Han City para lang makita ka. Asawa. Sino siya? Siya ang kapatid ko. Siyang Qiansong. Kapatid ng asawa. Gusto mong maramdaman ang ilog ko. Gusto mong maramdaman ang ilog ko. Ito, anong kalokohan to? Sasabihin ko sa'yo. Kapag nakuha ko ang order ng Morgan Group, ang posisyon ng tagapagmana sa pamilya siya ay mapapasa sa akin. Ang order ng Morgan Group ay akin. Ganoon ba, ate? Siguro ikaw, alam mong ang delegasyon ng Morgan Group ay darating ngayong gabi. Pero ang hindi mo alam, ay magkakaroon sila ng banquet bukas ng gabi. Sa tingin ko, ate, wala kang imbitasyon sa banquet, di ba? Mukhang wala kang swerte. Sa order ng Morgan Group. Ano? Imbitasyon sa banquet ng Morgan Group. Kaibigan ko dito, espesyal na nagpaalala sa akin. Sabi, hindi raw alam ng ate ko. Kaya pinapaalala ko sa'yo, ate. Nakalimutan kong sabihin sa hipag ko, may nag-abiso sa amin kahapon. At ipinasa ko ang pangalan namin ni Chongjing. Hipag, mukhang ang banquet na ito ay hindi para sa'yo. Liming Juan, dumadaya ka. Anong problema? Ganyan talaga ang kompetisyon sa negosyo. Kung gusto mong sisihin mo lang ang iyong sarili. Ang ibang tao ay hindi kaya. Dumalo sa piging, paano nila pipirmahan ang order, hindi ba? Tama. Kayong tatlo ay mga bastard. Miss Chenso, magkakaroon ba ako ng karangalan? Naanyayahan ka sa hapunan upang talakayin ang ating kooperasyon. Sa piging bukas ng gabi, mahalaga ang kooperasyon. Ikinagagalak ko. Hindi pwede. Bukas pa ang pigi. May pagkakataon pa ako. Tiyak na hahanap ako ng isa para makuha ang imbitasyon ng Morgan Group. Hoy, Director Wang. Imbitasyon ng Morgan Group. Walang access. Deputy Director Lee, ang order na iyon. Nawala na ba? Boss, sabi niyo hindi kayo makikipagkita kay Morgan, kaya hindi siya dumating. Sa halip, ipinadala niya ito, ang pinakaprestihiyosong isifi na imbitasyon sa pagkain. Wala na. Walang imbitasyon. Hindi ako makapasok sa salo-salo. Lalo na sa order ni Morgan. Order ni Morgan. Mahal, pwede naman pala tayo makapuslit. Tama. Pwede tayong makapuslit. Hala, ito pala ang ate kong walang imbitasyon. Anong ginagawa mo dito? Nanghingi lang ako ng imbitasyon. Wala kang imbitasyon, Manugang. Kaya nanonood na lang ako. Binibining Chenso, makikipag-usap ka ba sa Manugang? O sasama ka sa amin? Kung tama ang alaala ko, isang imbitasyon. Hindi ba pwedeng dalawa ang pumasok? Oo, binibining Chenso. Bakit hindi mo ako pagmakaawa? Kapag maganda ang mood ko, baka papasukin kita. Ganon kabait ka? Siyempre, hindi. Hindi kaya. Nahawa ka sa siraulo na to. Di mo ba gets na nagbibiro lang ako? Itong tatlong to. Pero maraming tao ngayon. Pwede tayong sumabay sa kanila. May susundo sa akin mamaya. Huwag niyo kaming hadlangan. Tara na. Ningwan, bakit tayo nasa gitna lang ng ikalawang hanay? Huwag kang magkalat. Ang pagtayo natin dito ay patunay ng ating kapangyarihan. Eksakto. Ang pagtayo sa gitna ay simbolo ng pinakamakapangyarihang pamilya.
Bakit ko nakikita? Sina Li Zhengyu at Xiang Yini. Saan? Doon. Mukhang pumunta sila sa VIP area. Talagang nakapuslit sila. Walang imbitasyon, hindi nila alam ang nakatakdang upuan. Delikado yan. Iyon ang pinaka-prestihiyosong lugar dito. Kapag na-offend nila ang delegasyon o mga bisita, mabibisto rin tayo. Bilasan nyo, pigilan sila. Zhengyu, parang hindi. Para sa atin ang upuang to. Maganda naman dito. Hindi pwede. Hindi talaga para sa ordinaryong tao to. Huwag. Xiang Yini, ang lakas ng loob mong umupo dito. Sira ulo siya, pati ikaw. Ate, alam mo ba kung ano ito? Upuan, umupo ka na lang. Naghahanap ka ng gulo. Huwag mo kaming isama sa kapahamakan. Anong klaseng upuan to? Anong upuan? Ito ang mga nakatakdang upuan para sa delegasyon at VIP. Anong karapatan ninyong umupo dito? Zhengyu, tumayo ka. Hindi tayo pwede dito. Mga kasama, kaming magkapatid ay mula sa Angkan Li ng Han City. At siya ay mula sa Angkan Xiang ng High City. Ang dalawang yun. Kahit isa ay mula sa amin. At isa ay mula sa Xiang. Wala silang imbitasyon. Nakapuslit lang sila dito. Kapag nagalit ang delegasyon. At tayo ang sisihin. Sana'y patunayan nyo kami. Tama. Kahit siya ay siyang. Pero ngayon, napakasal na siya. Sa isang hangal na ito. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa kahit anong gulo niya. Ang kanang Li at Xiang, pinakamakapangyarihang pamilya, sa lungsod Han at lungsod Hai. Huwag kang mag-alala, binatang Lee. Kung magtanong ang Morgan Group, sasabihin namin ang totoo. Zhenghui, bilisan na nating umalis. Li Zhengyu, tumayo ka na. Kahit nasira ulo ka. Hindi ito ang tamang lugar para magpakaloko-loko. Umalis ka na rito. Liz. Dumating na ang Mayor Domo. Anong nangyayari? Butler, wala silang imbitasyon. At nakapasok sila ng palihim. At umupo sila sa pangunahing upuan. Sinisikap naming panatilihin ang kaayusan. Palalabasin namin sila. Ano? Walang imbitasyon. At nakapasok sila ng palihim. Nasaan ang nagche-check ng imbitasyon? Bilang tugon sa Butler, ipinatawag sila ng Young Master. Ipinatawag sila ng Young Master. Oo, Butler, garantisado ko, wala silang imbitasyon. Ang imbitasyon na galing sa Morgan Group na ibinigay sa Lee Group ay nasa amin. Siguradong wala siyang imbitasyon. Tama. At nakaupo sila sa pinaka-prestihiyosong upuan. Kung may imbitasyon sila, alam nila kung saan sila upo. Paano nila maagrabyado ang Morgan Group? Tama. Ang mga taong sumisingit ay mga istorbo. Dapat silang palayasin. Tapos na, Li Zhengyu. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil nagpumilit kang umupo dito, hindi sana tayo natuklasan. Butler, may papaliwanag namin. Kung kailangan mong magpaliwanag, ibig sabihin, wala kang imbitasyon. Hindi, Butler. Makinig ka. Dahil walang imbitasyon, palayasin sila. Makikipag-ugnayan kami sa Han City para managot sila. Sinong nagsabing wala kaming imbitasyon? Zhengyu, huwag kang magsalita ng walang... Saan tayo kukuha ng imbitasyon? Li Zhengyu, nababaliw ka na naman. Ang imbitasyon ng Lee Group, nasa amin. Saan mo nakuha ang imbitasyon? Ang baliw na to. Hindi naman niya ginuhit, di ba? Butler, posible bang ang Morgan Group ay nagbigay sa Lee Group ng dalawang imbitasyon kahit na ang mga upuan ninyo ay hindi dapat dito umupo sa prestihiyosong pangunahing upuan? Ang consortium ay nagbibigay sa pamilya ng isang imbitasyon, walang dalawang imbitasyon. Narinig mo ba, Li Zhengyu? Isang imbitasyon sa pamilya. Ang imbitasyon ng Lee Group, nasa amin. Saan mo nakuha ang imbitasyon? Ang baliw na to ay hindi dapat maglabas. Ang baliw na to ay hindi dapat maglabas. Nang ginuhit na imbitasyon, di ba? Bagamat baliw ang bayaw ko, hindi naman siya ganun kabaliw. Ano pang hinihintay ninyo? Dapat hindi na kita isinama. Sumisingit pa, walang magandang nakuha, at ginalit pa ang Morgan Group. Narito ang imbitasyon. Hindi ito peke, pero baliw pa rin ang baliw. Akala mo ba basta ka nalang gagawa ng magandang imbitasyon at makakapasok sa Morgan Consortium? Saan ito ginawa? Kawawa naman ang may-ari. Hindi pa nakakita ng totoong imbitasyon. Kung hindi, hindi ganito ang itsura nito. Ang imbitasyon na ito. Bakit pamilyar ito sa akin? Lahat, huwag kayong magpabiktima sa imbitasyon. Ito ay isang panlilin lang. Palayasin sila. Sandali lang. Saan nanggaling ang imbitasyon na ito? Butler, may problema ba sa imbitasyon na ito? Anong ibig mong sabihin? Hindi maaari. Pwede kayang ang imbitasyon na ito. Tinanong ni Butler ang tungkol sa kung saan nanggaling. Inilabas ito ng bayaw kong baliw. Hindi naman siguro totoo, di ba? May ibig sabihin ba ang ekspresyon ni Butler? Butler, posible bang ang imbitasyon na ito ay... Totoo ang imbitasyon na ito. Imposible. Peke ang imbitasyon na ito. Iba ito sa amin. Paano ito magiging totoo? Tama.
Ang imbitasyon na ito, malinaw na iba ito sa amin. Siyempre, iba ito sa inyo. Espesyal na imbitasyon ito para sa VIP. Espesyal na imbitasyon ito para sa VIP. Ang mga panauhing pandangal lang ang mayroon nito. Pero, sigurado ka ba, Butler, na hindi ka nagkakamali? Ang imbitasyon na ito, paano ito magiging espesyal na imbitasyon? Kailangan mong palayasin ang dalawang iyon. Tama, paano siya posibleng maging ang pinakagalang-galang na bisita ng Morgan Consortium? Mayroong sigurong pagkakamali. Nakuha ko na. Anong alam mo? Alam ko na ang espesyal na imbitasyon na ito ay, anong nangyayari? Narinig mo ba ang sinabi ng Butler? Ang espesyal na imbitasyon na ito ay para sa pinakagalang-galang na bisita ng Morgan Consortium. Sila lamang ang maaaring magkaroon nito. Nakakulong siya sa mental hospital ng 3 taon. Paano ang isang baliw ay maaaring maging ang pinakagalang-galang na bisita ng Morgan Consortium? Ang espesyal na imbitasyon na ito, napulot niya siguro ito. Hindi ba, Mingwan? O sadyang matalino ka lang? Tama, tama. May punto. Ngayon ay klaro na ang lahat. Tagapangasiwa, maaari ko bang itanong kung ang nakuhang espesyal na imbitasyon ay karapat-dapat para makapasok dito? Siyempre hindi. Kahit ang pinakakaraniwang imbitasyon ay sumisimbolo sa pagkilala ng Morgan Consortium. Sa pagkakakilanlan ng bisita, dapat gamitin ng mismong may-ari. Bukod pa rito, ang espesyal na imbitasyon. Tama nga, ito ang estilo ng consortium. Kung sino mang estranghero ay makakakuha at gagamit nito. Saan napunta ang prestihiyo ng Morgan Consortium? Ano ang mga alituntunin ng handog na ito? Dapat ganito talaga. Kung talagang nakakuha siya nito, paano naman ang mga tunay na panauhi? Ano ang mangyayari sa kanila? Oo, tagapangasiwa. Kung ginagamit niya ang ninakaw na imbitasyon, ang mga tunay na bisita ng consortium, hindi kaya sila pahihirapan, ginulo niya ang Morgan Consortium. At relasyon nito sa mga VIP, tagapangasiwa. Hindi siya dapat patawarin. Tagapangasiwa, huwag mong pabayaan ito. Ikaw, sabihin mo agad kung saan galing ito. Ipagbigay alam mo sa akin kaagad. Kaninong imbitasyon ito, para maitama mo ang iyong pagkakamali. Zengyu, sabihin mo na agad. Saan talaga nanggaling ito? Saan mo ito nakita? Sabihin ko na, akin itong imbitasyon. Sige, kung ganoon, huwag mo akong sisihin. Pasukin sila. Ginoong tagapangasiwa, huwag kang makinig sa kanila. Kung sakaling, ang imbitasyong ito ay talaga sa aking asawa kaya? Manugang, magkamag-anak nga talaga tayo. Magkasing ugali ay magkakasama. Ano ito? Espesyal na imbitasyon ito mula sa Morgan Foundation. Ang aming pamilyang Lee, may karaniwang imbitasyon lamang. Paano nagkaroon ng siraulo na ito? Eksakto, Manugang. Sa palagay ko, nahawa ka na sa kanyang kabaliwan. Ang aking imbitasyon mula sa Morgan Foundation ay galing mismo sa tagapagmana nito, personal na ipinamahagi. Ikaw na isang siraulo mula sa Angkan Lee. Paano mo ito nakuha? Pasukin sila. Palayasin ang siraulo. Paalisin niyo siya. Oo, palayasin sila. Paalisin nyo. Narito na ang tagapagmana ng Morgan. Aalamin ko mamaya. Wala na. Dumating na ang mga taga-Morgan. Zengyu, takbo na tayo. Bakit tayo tatakbo? Ninakaw mo ang imbitasyon ng tagapagmana. Pagdating niya, Tara na. Hindi. Dapat na tayong umalis. Lee Zengyu, anong oras na sa palagay mo? Tigilan mo na yan. Kung lalabas tayo ngayon, hindi ba't masasabi tayo? Sundin mo na lang ako. May plano ako para sa lahat. May plano ka? Sandali lang. Ginoong tagapagmana. Mabuhay po kayo, Ginoong Morgan. Tagapangasiwa, kumusta ang pagdating ng mga panauhi? Sino sila? Ginoong tagapagmana, ito po ang aking sasabihin, may nakakita ng imbitasyong inyong inilabas. Papaalisin ko na sana sila. Ang mga taong ito, ang nagulat sa akin, silang nakakita ng imbitasyon. Ginoong tagapagmana, nakita ko, wala silang dalawang imbitasyon, pumasok ng patalikod. Kaya ko sinabi sa tagapangasiwa. Tagapangasiwa, hindi mo ba sinabing, may nakakita ng espesyal na imbitasyon? Bakit nila sinasabing, wala silang imbitasyon? Ginoo, heto ang nangyari. Ipapaalam ko po sa inyo. Ganito po ang sitwasyon. Ako ay, papaalisin ko na sana. Sabi niyong may nakakita ng imbitasyon, ay si Raulo, walang imbitasyon dati, at nakapasok sa piging. Exact, binata. Napakabastos na tao. Hindi dapat palampasin. Tagapangasiwa, ganoon din ang palagay mo. Opo, binata. Hindi lang yon. Ang dalawang itong nakapuslit sa piging ay dapat mahigpit na parusahan. Ngayong araw, ang dalawang responsable sa pag-check ng imbitasyon ay dapat parusahan bilang babala. Ikaw pala, ang may hawak ng imbitasyon ng Morgan Corporation. Binata, aking Panginoon. Binata, sila nga. May nagtanong ba ng opinion mo? Ikaw pala, ang may hawak ng imbitasyon ng Morgan Corporation. Tinatanong ka ng binata. Sagutin mo siya agad. Munting Morgan, kumusta ka na? Nako, nagwawala na naman si Lee Zhengyu. Tagapangasiwa, tumawag ka ng tagabantay kay Binata Morgan. Ipagtanggol ang binata. Magtabi kayong lahat. Opo.
Lee Zhengyu, bumalik ka agad. Anong nangyayari dito? Mingwan, nananaginip ba ako? Shan Chensong, bakit mo ako kinikurot? Di mo ba sinabing nananaginip ba ako? Masakit ba? Sinong nagsabi sa'yo nito? Ano ba talagang nangyayari dito? Tagapangasiwa, Binibini Morgan. Paano ka sumasayaw sa baliw na? Lee Zhengyu, ako pa ang tinatanong mo? Kanino ako dapat magtanong? 8. Ano nang nangyayari? Hindi ko alam. Tagapangasiwa. Anong utos ng Binibini? Kanina, yung mga, ano nang sinabi nila? Sabi nila sa Binibini, na kinuha raw sa ibang lugar ang espesyal na imbitasyon nila. Sabi pa nila wala siyang imbitasyon. At pumasok ng patalikod. Ang imbitasyon para kay Kuya Zhengyu ay personal kong inihati. Paano nila ito nakuha? Ano ang tawag ni Binibini Morgan kay Zhengyu? Kuya, mali ba ang narinig ko? Ano? Anong tawag ni Binibini Morgan sa loko-lokom to? Kuya, nababaliw na ang mundo. Nababaliw na talaga ang lahat. Impossible. Ang hipag kong baliw. Ang tunay na kuya pala ni Binibini Morgan. Bakit ngayon mo lang sinabi itong koneksyon na to? Binibini, anong tinawag mo sa kanya? Siyempre, tinawag ko siyang Kuya Zhengyu. Munting Morgan, gusto mo ng Pop Rocks. Kuya, ang tagal ko nang di nakakain yan. Paano ka nakatagal na di kumain ito? Binibini, nagkakamali ka ba? Paano mo siya nakakasama sa kanyang kalokohan? 3 taon na nakalipas, siniraan ako, naitapon sa mental hospital. Kung hindi ako iniligtas ni Kuya Zhengyu, patay na ako noon pang 3 taon. Si Kuya Zhengyu ang nagligtas sa buhay ko. Utang na loob ko sa kanya ang buhay ko. Ano? Tagapagligtas? Diyos ko, di ba't ibig sabihin nito si Zeng? Ang tama at tayo'y yayaman. Kanina, kayong 3, ang nagsabing walang imbitasyon si Kuya Zhengyu. Pinapalis niyo pa sila, may tao ba dyan? Palayasin ang 3 yan. Binibini, hindi ko alam na kapatid mo pala siya. Binibini. Kuya Zhengyu, puntahan natin yon. Mahal. Binibini. Para siyang baliw. Bilang iginagalang na leader ng Morgan Corporation. Di ba mali ang tawaging kuya ang isang ganito? Tagapangasiwa, alamin mo ang lugar mo. Tuturo ka ba sakit? Hindi ko po magagawa, pero... Walang pero-pero. Kahit pa si Kuya Zhengyu ay baliw o tanga, kapatid ko siya magpakailanman. At saka, si Kuya Zhengyu ay hindi mo kayang unawain. Magsisimula na ang handaan. Opo. Nagsimula na ang piging. Liming Juan at Lee Chongji. Ito ang sinasabi, ang kontrata ng Morgan Group. Para na nating nakamit. Paano ko malalaman na ang baliw ay kakilala ng Binibini Morgan? Ang siraulo si Lee Zhengyu ay tunay na kakilala pala ng Binibini. E di ang kontrata ng Morgan. Nasa kamay na niya. Naku, Mingwan, kung tunay ngang nakuha niya ang kontrata, ibibigay na ng matanda ang mana ng Angkan Lee sa kanya. Bakit ka nagpapanik? Eh kung makuha man niya, may pag-asa pa tayo. Anong pag-asa? Liming Juan, ano nang ibig mong sabihin? Ang susunod ay tungkol sa panloob na usapin ng Grupo Lee. Binibini siyang, kung ikakasal ka sa akin, okay Chongjing, saka ka matikinig. Kung hindi, Pakakasalan kayo. Akala mo karapat dapat kayo? kung ganun, binibini siyang. Sa pag-aari ba ng Angkan Lee ito? Sige, Chongjing, tara na. Si Liming Juan ay parang nanggugulo na naman. Hayaan mo na. Ang impormasyong ito, pwedeng maging dagdag puntos. Ang importante ay makipag-ugnayan sa kuripot na bayaw ko. Panginoon. Mga binibini at ginoo, tapos na ang Morgan Banquet. Mangyaring lumabas ng maayos. Binata Morgan, kailangan ni Zhengyu ang parte ng kontrata ng Morgan Group upang maging tagapagmana ng Lee Group. Kuya, dalhin mo ang kontrata. Kuya Zhengyu, ito ang $1 trilyon na kontrata ng Morgan Group sa Han City. Iyon na ito. Heto, asawa ko. Ang kontratang $1 trilyon ng Morgan Group. Tapos na ito. Salamat, binatang Panginoon Morgan. Kuya Zhengyu, ilang taon na ang nakalipas. Dito na tayo matulog. Zheng Hui, ikaw ang mag-alaga kay binatang Panginoon Morgan. Okay, kailangan ko munang iuwi ang kontrata. Maging mabait ka. Kuya Zhengyu, bakit ka nagpapanggap? Para lang mapadali ang lahat. Napala, ang Morgan Group, bakit sila namumuhunan sa Han City? Nabalitaan ko rin yan. Kuya, umalis ka sa mental hospital. Kaya sinabi ko sa matanda, na mag-invest sa Han City.
Kaya pala kilala sa buong mundo, ang Morgan Group, kaya't nagbigay lang sila ng trilyon. Kuya, dapat noon pa kita sinunod. Nakapatay ako ng 5 kapatid sa lason. Kaya napanatili ko ang posisyon. Hindi ako nagyayabang. 10 bilyong puhunan, ang matanda sa amin. Nagbigay lang ng pagkakataon. Hindi ko inakala. Noon, takot ako sa dilim. Si maliit na Morgan na umiiyak, ngayon ay naging, hindi na nag-aalala sa trilyon. Sa paningin ng mayayamang grupo, kuya, kahit ano nang mangyari, ikaw pa rin ang kuya ko. Pala kuya, kumusta ang investigasyon mo? Anong nangyari? Ang 2 kong kapatid, sa bagay na ito, maayos ang pag-ayos. Hindi masisisi ang matanda. 3 taon, walang nakitang ebidensya sa pagpatay. Ebidensya, kuya, walang nahanap na ebidensya ang matanda. May iba pang dahilan, ang mga tauhan niya, nabayaran na ni Liming Juan. Kuya Zenyu, kailangan mo ba ng tulong ko? Ako ngayon ay, ang binatang Panginoon ng Morgan. Basta sabihin mo lang, gagalawin ko lahat ng puwersa ko. Maliit na Morgan, sapat na ang iyong pagpaya. Pero ako, sa 3 taon, hindi na sayang ang oras. Huwag kang mag-alala. CJ, kuya, hindi ka pangkaraniwan. Kung kontrolado mo na ito, makakahina na ako. Kung talagang kailangan mo, sabihin mo lang. Kung may kailangan man ako, hindi ako magdadalawang isip. Siyang ganso, ano ba ang gusto mo? Huwag kang magtanggol. Wala akong masamang hangarin. Walang sama ng loob. Hindi ba't kasama ang mga lalaking iyon na nagbabalak? Naloko rin ako ng mga yon. Nabulagan ako. Taos puso akong narito. Katapatan, hindi ba't gusto? Naparusahan ako ng Morgan. Bakit ganito ka ngayon? Ano ba ang gusto mong mangyari? Mahirap din ang sitwasyon ko. Ang negosyo natin, nangangailangan ng Morgan. Ang kontratang ito, para manatiling nangunguna tayo. Ate, ikaw ang makikinabang. Bigyan mo naman ako. Ikaw ang may hawak ngayon. Kung mananatili ang negosyo, bilang nangungunang pamilya, ano na kinalaman ko dyan? Pero ang negosyong ito, pinagkakautangan mo ito. Sa mahigit 20 taon, nandoon ang negosyo ng ikasala ko. Sa isang baliw, hindi ka ba nakinabang? Ang pagkakandili nila, napagbayaran na buhay kong sakripisyo. Ate, kung papayag ka lang, nabigyan mo ako ng maliit na bahagi. Titigil na ako. Tutulungan kita sa negosyo. Ano sa palagay? Hindi kailangan. Hintayin mong makuha ko ang kapangyarihan. Kapag nasa akin na ang negosyo, akin na rin ito. Kung ganyan ang pagtrato, huwag kang magagalit kung may mangyari. Boss, may mensahe ang mga lihim na gwardya ng White Horse Society. Nagtitipon na ng mga tauhan si Liming Juan. Mukhang may gagawin siyang hakbang. Mukhang hindi na makapagtimpi. Ang 2 kong kapatid, kumusta ang kalagayan sa kampo ninyo? Nasa kanya ang kontrata. Bumalik na siya sa Ligroup. Magsasagawa siya ng board meeting sa susunod na 2 araw upang pag-usapan ang posisyon mo at gumawa ng plano para sa'yo. Ang pagiging tagapagmana ng pamilyang Lee. Bumalik na ba ang matanda? Ayon sa ulat ng mga lihim na gwardya ng White Horse Society, ang puno ng pamilyang Lee na si Liu Ming ay sasakay ng eroplano sa Makalawa. Kaya ang board meeting ay malamang sa araw ng Makalawa. Padalhan mo ng mga tagabantay. Gusto kong malaman kung anong kaguluhan ang gagawin ng 2 kong kapatid. Opo. Kion, kumusta ang ipinagagawa ko sa'yo? May progreso na ba? Ibibigay ang resulta bukas. Ginoo, sa 3 pinalis kanina, may isang babae na nagsasabing, hipag siya ng kuya mo. May urgent daw siyang ipapaalam sa kuya mo. Tama, Kuya Yu. Ano sa palagay mo? Papapasukin ba natin siya o paalisin? May urgent akong bagay. Magpa-reserve ka ng kwarto. Pupunta ako para makipagkita. Bayaw. Kung ganyan siya kumilos, tiyak akong ginaganyak niya. Sabi mo may urgent kang usapin sa akin. Bayaw, bakit hindi ka nababaliw? Kung nandito ka lang para kausapin ako, tungkol dito, aalis na ako. Bayaw, talagang may mahalagang usapan ako. Pero yung 2, pareho kong pinagkakatiwalaan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. ito ang usapan tungkol sa 2 kapatid mo. Siya. May balak silang masama. Yun lang ang sasabihin mo. Nagpapanggap lang na baliw ang bayaw. Siyempre alam niya, ang plano ng 2 yun. Kung yun lang, Kion, alis na tayo. Bayaw, talagang may mahalagang akong sasabihin, basta pagbigyan mo lang ako. Makakuha ng konting order sa Morgan Group. Kahit ano, susundin ko ang kahilingan. Kahit ano, kulang ang isang yinni. Kailangan ko rin si Shang Qiansu. Gipit ba ang pamilya siya ngayon? Boss, kahit na medyo nabawasan, ang orders ng Shang family, nasa tuktok pa rin sila sa Haishi. Numero 1 pamilya, bayaw. Kahit naghihingalo ang pamilya namin, kung wala kami, malalaking orders, mabilis kaming babagsak. Bigyan mo lang ako konti, bayaw. Gagawin ko lahat ng gusto. Kahit ano. Sigurado ka ba dyan? Kahit maging tauhan ko ang Shang family. Mas mabuti nang maging tauhan ka, kesa mawala kami.
Ngayon, naging interesante. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Iyon, labas muna kayo. CJ. Sige, bigyan kita ng 1 minuto. Ipakita mo ang katapatan mo. Kietse. Nakakainis na si Shangini pala. Ngayon pati kapatid niya, pinapabora ng boss. Kailan kaya ang turn ko? Kyun, huwag mo nang isipin yan. Ang sabi ng boss, ang halaga mo, ay sa katapatan mo lang. Makakahanap din ako ng pagkakataon. Panaginip mo yan, Kyun. Huwag mo lang istorbohin ang trabaho. Gaya ng sinabi mo, natuto na ako magtali ng buhok gamit ang seda. Bayaw, ikaw, gusto mong makita. Tingnan mo kung saan mo gusto. Maganda ang hubo. Pwede bang magpakita ng sayaw? Nakakasilaw na pilikmata. Magandang ngiti. Ako ay isang wildcat. Dahan-dahan ang hakbang. Bayaw, ano pa ang gusto mong makita? Hoy, huwag kang gagalaw. Bakit? Nahawakan ko na ang kapatid mo. Naging malapit kami. At kung ikaw ang kasama, mawawala na lang sa ere ang palabas na yan. Sisigaw sa iyak ang mga investor. Ano nang dapat nating gawin? Pareho lang kayo ng kapatid mong babae. Maganda nga, tanga naman. Sige na, dito na tayo huminto. Kakausapin ko si Morgan, para payagan ang Morgan Group na makipagpartner sa inyong mga negosyante. Bayaw, pwede ba manatili sa tabi mo? Gusto mong manatili sa pili. Sa tingin mo karapat-dapat ka. Bayaw, sa pangangatawan, sa talino at husay sa negosyo, ano nang kulang ko sa kanya? Di mo ba ako bigyan ng pagkakataon? Kung ang sasabihin mo lang ay iyang mga salitang yan, hindi yan sapat. Kung mapapakilos mo ang mga negosyante para patunayang tapat sila, pagbibigyan kita, balikan mo na lang ako mamaya. Bayaw, sumang-ayon ka na. Pagdating ng takdang oras, wag mo akong pababayaan. Napakatapang at walang pakundangang lalaki. Nakakabilib. Kayong dalawa, hindi naman kayo nakikinig sa pintuan, no? Boss, wala po. Ang iba naman, Ako rin, wala. Boss, sobrang seryoso mo ngayon. akala mo ba tanga? Kung hindi, bakit nakatayo kayo sa pintuan? Ano nang meron? Boss, sinisiguro ko lang na wala. Mag-aambush sa'yo. Ambush? Dito nagtitira ang Morgan Group. Sa buong Han City. Sino nang maglalakas loob? Galitin ang Morgan Group, manggulo dito. Ah, boss, nag-aalala lang ako sa'yo. Mas mabuti ng handa, pero yung 1 sa milyon. Nga pala, boss. Sabi mo noon, may pag-asa pa ba ako? Wala nang pag-asa. Drama lang ito sa syudad. Hindi pwede ang harem dito. Monogamous. Tigilan mo yung panaginip. Boss, spoil sport ka talaga. Sige na. Magpahina na kayo. Opo, ngayon na. Giyera na sa dalawa kong kapatid. Magsisimula na kapag nagkamali tayo sa negosyo. Abangan nyo ang gagawin ko sa inyo. Gets na. Boss, saan tayo pupunta? Sa headquarters. Kumpirmahin ang mga preparasyon kay Yinyi. Ang oras ng schedule. At oras na para maging tapat sa kanya. Magpakatotoo. Handa ka nang tumigil magpanggap sa hipag mo. Hindi lang sa kanya. Noong una, kailangang magpanggap na baliw dahil sa sitwasyon. At ang dalawa kong kapatid, nawawala na sila ng paraan. Kaya hindi na ako magpapanggap. Hindi lang ako. Pati kayong lahat, hindi na rin kayo dapat magpanggap. Tara na. Opo. Zheng Yu, anong ginagawa mo dito? Ano, bawal ba akong pumunta? Zheng Yu, ikaw, Maaari bang magpakilala muli? Li Zhengyu, panganay na anak ng pamilyang Li. Ang iyong asawa. akala ko nagpapanggap ka lang pala. Yung 2 laban, Tama. Plano ko lahat ng resulta. Noong una, kailangang magpanggap na baliw dahil sa sitwasyon. Kung nagpakilala ako agad, mas marami sanang problema ang sasalubong sa atin. kaya ngayon, Hindi na ako magpapanggap. Ano ang plano sa board meeting bukas? alas negatibo 8 ng umaga ang flight ni Itay bukas. Mga 9:30 minuto siya darating sa airport. Sa Han City Airport, makakarating siya sa kumpanya bago magnegatibo 1-0. Kaya 10 oras 10 minuto ang board meeting. Ito ang oras ng pulo. Nasabihan na ba si Itay sa oras? Napaalam ko na kay. Nang malaman niyang nakuha ang kontrata ng Morgan Group, agad niyang naisip na dapat na siyang umuwi. Pero may nangyari daw doon.
Kaya bukas na flight ang ginawa. Ganoon ba? Sige, nakuha ko na. Zheng Yu, pagkatapos ng board meeting bukas, ikaw na ang magiging tagapagmana ng Lee Group. Ang tagapagmana. Hindi ganoon kasimple. Ang dalawa kong kapatid. Paano nila tatanggapin ang pagkatalo? Pinangako na ni Itay. Maglalakas loob ba silang sumuway? Paano ka naging ganoon katang? Ang laban para sa mana. Kung ganoon lang kasimple. Bakit ko kailangan magtago sa mental hospital ng 3 taon? Para takasan ang dalawa kong kapatid at mga pagtatangka nilang pumatay. Bukas na ang huling labanan. Wakasan na natin sila. Mingwon. May balita ako. May flight ang matanda alas 8 ng umaga bukas. Mga alas 9:30 siya darating sa airport. Paano ang board meeting? Anong oras ang board meeting? Alas 10 ang pulong ng lupon. Pagdating sa airport ng alas 9:30, makakarating siya sa kumpanya bago mag-10. Alas 10 magsisimula ang board meeting. Mukhang si Hipag ay nagmamadaling manakal ng kapangyarihan. Hipag. Pero sa board meeting, di ba dapat i-anunsyo ng matanda na si Lee Xingyu ang tagapagmana ng Angkanli? Chomjing. Si Lee Xingyu ay isang baliw. Isang baliw. Sa palagay mo ba ang matandang iyon, pababayaan nilang pamunuan ng baliw ang kumpanya? Kung ganun. Si Lee Zhengyu, Bakit siya? itinapon sa mental hospital ng 3 taon. Ginagamit lang siya bilang front. Exact. Sa ibabaw, si Lee Zhengyu, ang naging tagapagmana ng pamilya Lee. Sa totoo, ang babaeng si Xiang Yinyi, ang gustong kontrolin ng grupo Lee. Tama ka. Pero hindi pa tayo talo. Kahit si Lee Zhengyu ay umaasa sa koneksyon sa Little Morgan para makakuha ng orders. Ano naman? Ang order na ito ay sa grupo Lee pa rin. Ang grupo Lee. Sa huli ay mapapasa akin. Alam kong mananalo ka. Ikaw lang ang karapat-dapat na tagapagmana. Kung gayon, Mingwon, ano ang susunod nating gagawin? Ano ang gagawin? Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano ito aayusin. Ngayong pagkakataon, hindi ko lang gustong si Lee Zhengyu at ang mga pagsisikap ni Xiang Yinyi ay maging hakbang ko, kundi aalisan ko sila ng lahat at paalisin sa grupo Lee. Ang grupo Lee ay magiging grupo Lee ni Lee Mingwon lamang. Mingwon, ang pogi mo talaga. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Boss, ang aking dalawang kapatid. Hindi basta-basta titigil dito. Ano ang kalagayan nila? Wala pang masyado ngayon, pero ang mga tauhan nila ay nagtatanong tungkol sa schedule ng presidente at sa board meeting bukas. Ginagalugad nila ang itinerary ng matanda. Gusto nilang mag-all-in. Ang mga walang utang na loob ay laging ganoon. Boss, kailangan ba natin silang aksyonan ng maaga? Ipapasyal ba natin? Tangka ba? Kung aksyonan mo ng maaga, paano makikita ng matanda ang tunay nilang kulay, ang tunay nilang pagkatao? Kailangan lang nating protektahan ang kaligtasan ng matanda. Huwag makialam sa iba pang bagay. Naiintindihan? Boss, inatake ang White Horse Brigade at may nagsunog sa base. Ano ang bilang ng nasawi? May ilang bagong recruit ang nasaktan ng tumakas, nabagsakan ng mga bumagsak na bagay. Buti hindi malubha ang mga sugat. Nagpabaya ang White Horse Brigade. Chief, critical na panahon ito. Kailangan mas maging alerto. Sisiguraduhin kong mapagsabihan sila pagbalik ko. Pero boss, kailangan ba tayong gumanti? Gumanti? Ang ugali ni Lee Minghuan ay diretsong-diresto pa rin. Kaya tayo'y maging mas diresto pa sa kanya. Pabayaan nating tumugon ng tama ang brigade. Gusto kong ang mga plano nila ay lubusang mabigo. Mingwon, anong magandang balita meron tayo? Ha? Yung si Lee Zhengyu, nung nakaraan nagdala siya ng mga baliw sa kumpanya. Nahanap ng mga tao natin ang kublihan niya. Sinunog nila yung grupo ng mga baliw. Malamang malaki ang natalo. Ayos yan. Pero Mingwon, harapin natin ang baliw na yon. Ang mga siraulo sa ilalim ko. May silbi ba yon? Siyempre may silbi yon. Chomjing. Bukas, ang grupong yon ng mga siraulo. Paano kung guluhin nila ang pulong? Magdudulot iyon ng problema. Kung ganun, sagaran na natin. Pag sinimulan na natin, humanap na tayo ng papatay sa kanila. Huwag kang mag-alala. 3 taon na ang nakalipas, siya ang may kontrol. Sobra ang hawak niya sa Lee Group. Kailangan nating magtago noon. Pero ngayon,
Marami ng Tagali Group ang lumipat sa atin. Kailangan lang natin ng pagkakataon. At ang pagkakataong iyon ay bukas na. Bukas, hindi ba pulong niya bukas? Oras na? Hindi lang basta, pulong ang bukas. Ito rin ang araw ng kanyang pagbabalik. Mingwan, kailangan mo. Gumalaw na sa matanda. Chomjing, yung babaeng parang baboy na palaanak ay patay na. Ang ating ina, hindi pa nakapasok sa angkan ng mga Lee. Sa palagay mo ba, kung buhay pa ang matanda, makikinabang tayo? Kung ganun, sige. Maghanap tayo ng tagapatay sa kanila. Anong problema? Mga siraulo, mga baliw talaga. Tungkol sa aking dalawang kapatid, ang mga negosyong nasa ilalim nila ay maaaring makuha. Hayaan natin si Jinfeng at iba pa ang humawak ng palihim. CJ. Napala, ano ang naging tugon ng White Horse Brigade? Kumusta ang takbo? Iulat mo sa boss, natalo ng White Horse Gang ang kalaban. Nasakop nila ang 3 base. Nahuli ang 30 tauhan. Talaga? Malamang ang 2 yon ay nag-aamok na ngayon. Hayaan silang magwala, hindi ako kabado. Sa huli, simula pa lang ito. Talagang di nila akalain na ikaw pala, boss, ang nagpapatakbo sa lahat. Mahal, bakit hindi ka pa matulog? Anong tulog-tulog pa? Bukas na ang board meeting. Hindi ka na. Magpapanggap sa meeting bukas, di ba? Hindi ka na nagpapanggap, no? Tapos na ang pagpapanggap. Oras na para tapusin ang lahat. Wakasan na natin ito. Kung hindi ka na magpapanggap, hindi mo ba plano magbihis ng ganyan? Sa board meeting, di ba? Ilang taon na ang nakalipas. Wala ka pang maayos na damit. Naghandog ako ng suit para sa... Tayo ang kukuha niyan. Bukas sa board meeting. Masaksihan nila ang iyong dakilang pagbabalik. CJ, mahal. Sasama ako sa iyo kumuha. Sasama ako sa asawa ko mamili ng damit. Huwag kayong sumunod. Tungkol kay Mingwan, sila ay lumabas ng magkasama. Sige. Huwag kayong mag-alala. Mukhang may daga pang natitira. Hindi pa naubos ang mga yon. Zheng Yu, bago ako dumating sa Hansit, nabalitaan ang panganay na Li ay babaero. Dati maraming babaeng nabibighani. Pero nang dumating ako, ang nakita ko, si Li Zheng Yu na nagpapanggap. Nooy kailangan lang, napilitan siya. Zheng Yu, may nangyayari ba sa labas? Walang problema. Tinitignan ko lang ang 2 yon. Kung pakakawalan nila ang pagkakataon. Ang 2 yun, hindi mo ibig sabihin. May binabalak sila, no? Natatakot ako. Mga kapatid kong 2 yan, pinadala nila. Huwag kang matakot, andyan ako. Huwag kang kabahan. Tama, yung 2 yun. Utos ng boss direktang kumilos. Patayin ang babaeng yun. Huwag ng problemayan ng iba. Zheng Yu, ang galing mong lumaban. 3 taon na ang nakaraan, na-ambush ako. Doon ko natanto na mahalaga rin ang lakas. Kaya nitong 3 taon, nasa mental hospital ako. Palagi ang nagsasanay ng husto. Naghihintay ng 3 hanggang 5 tao. Hindi na sila makakalapit sa akin. Honey, ang pogimot ang galing. Zheng Zai, kunin mo ang 2 ito at tanungin ng mabuti. Halika rito, hatakin niyo sila. Boss, hindi ka nasaktan, di ba? Hindi pa ba kayo nakakarating? Kung sakaling masaktan ako, ganito pa rin kabagal kayo. Boss, gusto ko sanang pumunta. Pero ayaw payagan ni Zheng Zai. Boss, mga ordinaryong tao lang, di nila kayang saktan ka. Kaya naghintay ako sa labas. Para malaman kung may mga backup sila. Ang 2 kapatid kong bunso. Siguro inakala nilang, ganoon pa rin ako tulad ng 3 taon nakalipas. Kaya naman pinadala nila, ang 2 to. Pero pagkatapos ngayon, mas mag-ingat na dapat siya. Boss, nakalimutan kong sabihin. Mga tiktik niyang nagtatago. Nahuli ko rin sila. Mas mainam pa yan. Sa'yo na to. Mahal, tara na. CJ. Qiansong, anong ginagawa mo dito?
Hahanapin ko ang hipag ko, syempre. Huwag mo akong tawaging mahal, hindi tayo ganoon ka-close. Hoy, bakit ginamit mo ako tapos nagkakaila? Huwag kang magsinungaling. Isang beses ko lang napanood ang Little Wildcat mo. Anong Little Wildcat? Yun, Zengzai. Sa'yo na ang dalawang to. Maghanda ka ng maigi, para sa pulong bukas. Ang dalawa kong kapatid, hindi nila to palalampasin. Saig boss. Sakay muna kayo sa sasakyan. Pag-usapan natin ang iba mamaya. Mga kasama, kahit si Lee Zhengyu pa, may connection sa Morgan Group, pero tatanggapin ba ninyo, ibigay ang grupo sa siraulo? Alam ko itong usapin, sabi ng presidente, ang makakakuha ng kontrata sa Morgan Group, ang magiging tagapagmana ng pamilya Lee. Oo, Ming-Wan, kahit gusto naming, ikaw ang maging presidente, ang kontrata sa Morgan Group, ang pinakamahalaga sa pamilya Lee. Mga kapwa board member, naipasa na ni Xiang Yingi ang kontrata sa ating legal department. Kahit hindi tagapagmana si Lee Zhengyu, hindi nito makakaapekto sa pakikipagtulungan sa Morgan Group. Mga kasama, hindi nyo naman gustong ibigay ang Lee Group sa siraulo, diba? Liming Juan. Paano kung hindi ako siraulo? Lee Zhengyu, nagpapanggap ka lang palang siraulo. Inakala ko na to. 3 taon na ang nakaraan. Para takasan ang paghabol mo, nagpakulong ako sa mental hospital. Ngayon, makakatlo na. Oras na para magbayaran. Imposible, siraulo ka talaga noon. Ang alam mo, ay kung ano lang ang ipinaalam ko. Tulad ng pagtatago mo kay ama, sa papatay sa nanay ko, naalala mo yon. Naalala mo palang lahat. Talagang naalala mo. Liming Juan, hindi na ako tulad ng dati. Ming-Wan, Huwag kang magmadali. Pagdating ni ama, ikaw mismo ang ibibigay ko. sa tingin mo ba, matutuwa yung matanda pag nalaman niyang nagpanggap kang siraulo? Nasisiraan siya ng loob sa'yo. Hindi mahalaga ang loob niya. Ang importante, bayaran mo ang ginawa mo. Hihintayin ko nga, gusto kong makita. Kung may kabayaran nga. Pakawalan mo siya. Bantayan niyo siya. Basta huwag niyo silang papaalisin sa kwarto. Lee Zhengyu, ang tagal mong nagtago. Zhengyu, huwag natin siyang pansinin. Pagdating ni Papa, matatapos na ang lahat. Mababayaran din sila sa ginawa nila. Hoy! Ano? Zhengyu, Papa. Na-aksidente si Papa. Ano? Paano nangyari yon? May truck na bumangga sa Yung sasakyang sinasakyan ni Papa ay lubog na. Anong klaseng sitwasyon to? Anong gagawin natin? Naku! Mga ginang at ginoo, miyembro ng lupon. Na-aksidente ang konvoy ng presidente. Sa pulong ng lupon ngayong araw. Magpahinga muna kaya tayo. Tigil. Bakit tigil? Patay na ang matanda. Dapat ituloy ang meeting na ito. Liming Juan. Ano ang Ting! Mga kasama. Hindi pwedeng walang presidente ang kumpanya. Dahil pumanaw na ang dating presidente. Bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito? Na maghalal ng bagong presidente? Liming Juan, hayop ka ba? Kakakaso lang ng tatay. Naghahalal ka na agad ng presidente? Ano ang pakay mo? Hindi ba't dahil paborito nitong matanda ang siraulo? Lee Zhengyu, dahil na-aksidente na ang matanda. Tadhana na siguro ito, sukdulan na ang paboritismo niya. Kung hindi, hindi sana ganto. Liming Juan, kahiyahiya kang anak, kapag hindi mo inintindi ang sarili. Wawasakin ka ng langit at lupa. Ngayon, ipinapahayag ko. Bilang miyembro ng lupon ng Lee Group, hinihiling ko sa lupon ng mga direktor na magdaos kaagad ng maitang para sa bagong presidente. Sang-ayon ako. Sang-ayon. Lahat ng miyembro ay sumang-ayon. Kung ganun, ipinahahayag ko ang pagpapatuloy ng meeting ng Lee Group. Ikaw. Huwag kang magmadali. Wala pa ang bida. Bago magmungkahi ng presidente, iminumungkahi ko. Naalisin sina Lee Zhengyu at Xiang Yinyi bilang mga hepe ng investment department. Base saan? Dahil lang. Kayong iniupo ng matanda, dahil patay na ang matanda. Anong karapatan ninyong umupo dyan? Pero ako.
Zheng Yu. Tingnan natin ang gagawin niya. Magsimula na ang botohan. Ang sangayon, itaas ang kamay. Sige. Ipinaalam ko ang pag-alis kina Li Zhengyu at Ying Yi bilang mga hepe ng investment department. Maging epektibo kagad. Bayaw, ano ba talaga ang pakay mo? Ano ba ang binabalak mo? Bakit ayaw mo sa posisyong hepe ng investment? Ayaw mong kunin ang para sa akin. Hindi niya makukuha ang akin. Sunod, iminumungkahi ko na si Li Chongjing ang maging hepe ng investment. Ang sangayon, itaas ang kamay. Aprobado, Li Chongjing, bilang hepe ng investment department, maging epektibo kagad. Zheng Yu, ano ba talaga ang nasa isip mo? Malalaman mo rin. Sunod, ipapasa ko ang nominasyon para sa bagong presidente. Minumungkahi kong ako, ang maging bagong presidente ng Lee Group. Mga kasapi ng lupon, magsalita kayo. Kung si Zheng Yu ang maging presidente, ang Lee Group, wala na tayong lugar dito. Narito na siya. Kuya, tatay, bakit po? Buhay pa ako, ganun ba? Li Mingwan. Hindi ko inakalang papatayin mo ang sarili mong ama. Hindi totoo yan. Na-frame ako. Si Li Zhengyu, ang nagpakana nito. Pakana? Sabihin mo, paano kanya inabuso? Tatay, napakatuso ni Li Zhengyu. 3 taon na siyang nagbabalat kayo. May masamang plano siya. Papasukin ng mga tao. Naghihintay ka ba sa mga tao mo, sa maliit na meeting room sa tabi? Huwag ka nang maghintay habang nagmamakaawa ka. Naayos na namin sila. Imposible. Paano mo nalaman ang plano ko? Mahirap pa talagang hulaan ang plano mo. Hindi lang namin alam ang plano mo, pati mga pagtatangkang pagpatay mo, ay nasa ilalim ng aming bantay. Hindi totoo yan. Imposible yan. Zheng Yu, ikaw ba ang nagplano nito? Sabi ko sa'yo, hindi niya maaagaw ang atin. Tatay, gusto ko lang makatulong sa angkan natin. Patawarin mo ako, di ba? King. Ganun ba, Li Minghuat? 3 taon na ang nakalipas, pinatay mo nanay at kapatid ko. Pinupok mo pa ako ng bat sa ulo. Ginawa mo yon dahil lang nalito ka sa pagsiservisyo sa angkan. Zhengyu, ano ba ang sinasabi mo? Sinasabi mo bang, si Mingwan ang pumatay sa pamilya mo? Imposible yan. Paano mangyayari yon? Tatay, nakita ko ng sarili kong mata, hindi ito fake. Paano mo pakikitunguhan ang dalawang yan? Papatayin kita. Mingwan. Li Zhengyu. Dapat sinagad na kita noong 3 taon pa lang. Dapat pinatay na kita noon. Hindi ba't pumunta ka noon para patay na? Zheng. Sa'yo na ang dalawang yan. Sandali. Zhengyu. Ano sa palagay mo dito? Una, ikulong sa Lee Estate. Huwag silang payagang magkalat. Sa totoo lang. Kapatid mo parents sila. Alam kong ganyan ang sasabihin mo. Kyun. Iabot mo kay tatay ang mga dokumento. Tatay. Ang dalawang lobong ito ay hindi mo tunay na anak. Imposible yan. Pinapatunay ko noon sa butler. Nasuhulan na pala ang butler. Gusto mo pang patawarin sila? Zhengyu. Ikaw na ang bahala. CJ, Zhengzai. Dalhin nyo ang dalawang yan. Bigyan nyo ng maraming jumping na gamot. Gusto kong habang buhay silang sa mental institution. Opo. Li Minghuan, oras na ng injection mo. Li Minghuan. Oras na ng turok. Li Mingwan. Sabi ko oras na ng injection mo. Ayaw ko ng turok. Hindi ako papayag. Ako si Li Zhengyu. Maling tao ang hinahanap mo. Mga siraulo kayo. Ming, ha. Nakuha ko na. Si Li Mingwan ang nag-utos sa'yo, di ba?
Putang inang Li Mingwan. Pinatay niya ang nanay ko, at pinatay ang kapatid kong babae. Ako si Li Zhengyu. Gagantihan ko si Li Mingwan sa kanyang mga Ano ang nangyayari sa kanila? Ayon sa mga eksperto, si Li Minghuan para takasan ang pananagutan. Iginawa niya ang sarili na ako. Si Li Chongjing naman, gumawa siya ng pantasyang, siya mismo ang Li Minghuan na hinahangaan niya. Sa ganito nilang kalagayan, nakakagaan ng loob. Sige, sunduin na natin ang mga bata para kay tatay. CJ. Wala tayong magagawa. Nahihibang sila, bigyan na natin ng gamot. Sandali lang. Pareho ko silang kapatid sa paningin ko. Gamitin mo to. Makabago ang pamamaraang ito. Naiintindihan ko. Hihihi. Arg. Matandang lalaki. Kasama ko si Nayindi at Kians. Pati mga apo mo para dumalaw. Ang Li Group, nagsanib na sa business consortium. At sinakop na ang mga nangungunang pamilya sa Karatig Lungsod. Naging pangunahing konsortium sa bansa. Susunod, lalahok tayo sa internasyonal. Makikipagtulungan tayo sa Morgan Consortium. Pamumunuan ko ang Li Group sa mas mataas na antas.